Patay sa pamamaril ang dating OFW na nakatambay at nagiinom sa isang tindahan habang sinasalubong nito ang bagong taon. At ayon sa balita, bago pa man ito pinatay, ay nakakatanggap na ito ng death threat. Mismong pagsalubong pa ng bagong taon, pinatay ang isang dating OFW sa Karkar City, Cebu. Masaya pang nakikipag-inuman ng biktima bago ito tinambangan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Duguan at tadtad ng bala ang bangkay ng lalaking ito sa harap ng tindahan sa Barangay Perelos sa Karkar City, Cebu. Kinilala ang biktima na si John D. Laugan, isang dating overseas Filipino worker. Nakikipag-inuman siya kasama ang ilang kaibigan habang sinasalubong ang bagong taon. Nang dumating ang riding in tandem at pinaulanan siya ng putok ng baril. Yung bumaril yung backrider. Tapos bumaba din yung driver, tumira din, kaya nga dalawang klase ng empty shell ang na-recover doon sa area. Sinigurado talaga na mapin down nila yung biktima. Bakas pa ang dugo sa sombrero ni Laugan na naiwan sa harap mismo ng tindahan ni Genevieve. Hindi nga mapigilang umiyak. Laking gulat niya sa sinapit ng biktima na itinuturing niyang isang mabait at tahimik na tao. Friend ko yun, lagi siya umupo dito, lagi siya nagtatambay, nagkukwentuhan kami. Kanina shock lang ako kasi naawa ako sa kanya kasi bakit siya binaril? Wala naman siyang problema. Kabilang sa tinitingnang motibo ng PNP sa krimen ay kung may nakaaway ang biktima. Kasi based on interview namin doon sa parents, meron daw nag-threat. Sabi yung nasabi ng parents na may threat yung anak niya. Napakarami tuloy ng mga OFW ang nagsasabi na nakakatakot na daw umuwi sa Pilipinas dahil napakadalas na at lantara na ang patayan sa Pilipinas. Actually, hindi naman sa Pilipinas lang ito nangyayari. Pero maiintindihan din natin ang mga OFW lalo na't ganito lagi ang laman ng balita sa bansa natin. Nasabi lang naman nila ito dahil naranasan na nila kung gaano ka-safe sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa United Arab Emirates. Kaya sa mga kapwa ko OFW, laging mag-ingat at laging samahan ng dasal para maiwas tayo sa kahit anumang kapahamakan. Happy New Year sa lahat!